The COGIC officers, its legal team, and batteries of international lawyers will submit today our cases and complaints backed by documents, hours of video recordings, volumes of still photographs, testimonies, and affidavits to the UN headquarters in New York City and the ICJ headquarters in Geneva, Switzerland. Nagsasampa daw ng kaso ang mga taga-COGIC laban sa kay PBBM at sa administrasyong ito. Ano ba yung ikakaso naman kaya nila? Tingnan natin. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ang sabi niya dito, Apollo, vengeance is within the domain of divine justice. Divine justice. Ba't naghahanap kayo sa international criminal justice? ICJ eh. Akala ko ba sinumpa na at kasumpa-sumpa? Tapos biglang-bigla pupunta rin pala kayo sa korte ng tao. Mag-ICJ kayo. Pero, paano yung ICC? Ito yan. Lakayan natin para masaya. Ayan. Okay. COGIC. Nag-COGIC na ba lahat? Nagputian na ba kayo? We will not roll over and die because of this wanton bullying, harassment, and persecutions. We will seek justice wherever it may be. Sabi nyo, divine justice. Hintayin nyo yung divine justice. The Marcoses waited for the divine justice. Right? Anak ka ng Diyos eh. Di ba? Appointed son of God. Nagpalit na nga kayo ng pangalan eh. Doon nakikita yung pagiging isa mong normal na taong pakalog-kalog ang bitlog. The Marcos regime conducted series of illegal and deadly raids on the Kingdom of Jesus Christ properties and its members in Davao City, Malongon, Sarangani Province, and Samal, Davao del Norte, which resulted in the death of 2 indigenous people. May nabalitaan ba tayong ganun? Ba't hindi umugong yan sa ibang balita? Meron ba? Our condolences. Bakit kaya? Death of two indigenous people, wounding several others, traumatizing children and older people, and damages to private properties. Alam ko yung nangyaring raid noong nakaraan sa mga pinakitang picture, may raw footage na lumabas na hindi nila kakampi. Yung mga pulis ang na-trauma yata. Dapat yung pag nasaktan kasi ngayon, wag di mapitik ang ilong trauma. No? Yung mga pulis na nasaktan, binomba ng tubig, etc. Di ba? Meron pa nga sinayawan pa nila. Ba't di sila nagsayaw ni Salud? These Gestapo raids in the passion of the German Nazis is clearly a crime against humanity. Teka, di ba yun ang kaso ni Digong na ayaw nyong i-surrender sa ICC? Sasabi nyo, di ba? Ano sabi ni Diggs? Surrender lang siya sa hukom ng Pilipino. Di ba? Bakit bigla kayo nagpupunta ngayon diyan sa United Nations at saka sa Switzerland? Ano ba talaga? Ang gulo nyo crime against humanity perpetrated by heavily armed men in full battle gear, including but not limited to the continuous persecution of the top government officials against COGIC official and properties, including the indefinite suspension of its broadcasting
facilities. Alam mo, Kojic, o alam mo, Kibs, gumagana naman kayo sa social media. Sabi niya, di ba, ang bagong media. Yeah. Ayos lang yun. Kasi, nagtatawanan mo pa nga ABS-CBN, sinabi mo, stop! In the name of love. Ganun ang dating ng stop. Right? Kasi, nung ginago nyo ang ABS-CBN, sabi nga, how you call that? Karma. So, ganti-ganti lang din naman yan. Because we cannot seek and expect fair, just, and humane treatment. Akala ko ba ang sabi ng dating piskal na mahiling magtanim ng ebidensya at gagawa ng marites para bumenta sa tao yung marites na yon at yung tanim ebidensya ay mabibenta, right? Hindi na ba effective? Kasi matalino na yung mga taong nag-iisip kasi marami nang nag-aanalisa. Sabi niya, yan din na sinabi ni Sara ICC, di ba? Sa korte lang ako ng Pilipino haharap. Right? Nagdadamay siya regarding dyan sa DDS or yung Davao Death Squad. Right? Na yung Tokhang, yung mga sinabi nila Las Cañas last time, no? Then, ganun din sinasabi ni Digong. Hindi na sinasabi ni Bato. Hindi na sinabi ni Gibbs. Because we cannot seek and expect fair, just, and humane treatment here in our country. Government and functionaries, we are constrained to knock on the doors of the United Nations and the International Court of Justice to seek the same. So, ang usapan dito, crime against humanity daw. Crime against humanity? Paano naging crime against humanity? Ano ba naman mga abogado nyo, Kojic? Asan yung crimes against humanity? Tapos sasabihin nyo, hindi crime against humanity, yung sa Tokhang na 21,000 plus, yung patay. Asan daming inosenteng patay. Eto sasabihin nyo the death of 2 indigenous people. May ilang nasugatan at natromang mga bata, na mga matatanda. Madali kasing sabihin na trauma. Ngayon, lalo ngayon, mga bata ngayon, pitikin mo tenga, sasabi sa social, na-trauma ako, I'm depressed, I'm having anxiety. And that's a big bullshit, kaya naiinis ako sa mga ganong bata, no? Yung lalo ni mga magulang, magdi yung napagalitan na ng teacher yung anak, tapos sasabi, na-trauma yung anak ko. Mas nakakatrauma ang katotohanan sa buhay, in real life, talagang matotrauma ka pag mahina ka. Pag mahina ka, nila lang. Napagalitan, trauma agad. Di ba? Asan ang crimes against humanity dyan? Against Kojic officials and properties, including indefinite suspension. Asan ang crimes against humanity doon? Tapos, hindi crime against humanity, yung sasabihin na 20,000 plus na patay sa Tokhang. Really? Kapal. Ang kapal ng fest. The Kojic officers, its legal team, and batteries of international lawyers will submit today our cases and complaints backed by documents, hours of video recordings, volumes of still photographs, testimonies, and affidavits to the UN headquarters in New York City and in the ICJ headquarters in Geneva, Switzerland. Ay, baka magkita kayo kasi 'di ba yung ICC nasa Switzerland din. Right? Pero ang sabi noon sa prophecy ni Alyar, I'm not making joke of the name Alyar, okay? To be precise, no. Sila kasi gumawa ng prophecy of Alyar but we cannot find it So sila lang ang nakakaalam. So pinadala lang sa kanila yan. Wala tayong makitang teaching, right? Then ang sabi nila prophetess. When a prophetess means a female prophet. Yung pangalang Alyar,
is a male name in the Middle East. Apollo vengeance is within the domain of divine justice in due time. O, ba't hindi kayo makipaghintay ng due time? The disaster of your enemies shall come. Their doom shall be ultimate. Your adversaries shall be no more. It will not tarry. It shall happen without delay. Oh, why you cannot wait? Right? Why you cannot wait? Why you're still focusing regarding doon sa human law when you are talking about divine justice? Diba? Tapos biglang-bigla, tatakbo kayo doon sa kung nasaan yung kapitbahay ba yan ng ICC? How about naman yung kaso ni Diggs? No? Are we able now to ask the President na to be fair, no? Kasi they are talking about regarding do sa anong tawag nila dyan, crime against humanity na yan. 2 tao daw patay. Right? Dalawang tao patay, may mga nasugatan, may mga batang na-traumatize, mga batang matanda, no? At yung mga damages, crimes against humanity ang tawag nila. Pero kung ipagtanggol nila regarding doon sa Tokhang, right? It's not a crime. Pag sinabi natin papasukin na yung ICC na magkaalaman na, ay hindi pwede papasukin ng ICC kasi wala naman silang wala daw sapat na evidence. Bakit wala pala sapat na evidence. So kayang-kaya palang manalo ni Diggs. Bakit nagkakanda Alam mo 'yon, 'di ba? Parang hindi mo maintindihan. So, yun lang naman ang di ba? Nakakatuwa lang naman. Sila tong kontra ng kontra regarding sa ICC. And now they having we will not roll over and die. Bakit? Wala naman threat sa inyo eh. You are pointing out things, no? You are delivering things maliciously to gather the empathy from people, no? To grab those sympathy and empathy from people na mauuto ninyo o talagang mga uto-uto din lang. Meron pa nga ako nabasa sabi sa comment section Katoliko ako pero I am with you. Di sana lumipat ka sa Kojic. Right? Kasi unang-una, if you are dealing religiously, they're talking this as a religious matter, no? Regarding dyan sa Kojic. Religious matters daw yan. Anong religious matter doon? Nan-rape ka. Nan-rape si Kibuloy, yun ang kaso, di ba? O hindi ko sinasabing guilty siya. Ang sabi, nang-rape ka. Yun ang case, no? The case was built up ng rape ka, ng molestya ka ng minor de edad, di ba? Human trafficking, etc. Yun ang case, okay? Yun ang na-build. So, you remain innocent until proven guilty. It only happens in the court of law. Right? So, if you don't intend to face the due process, you cannot claim that you are innocent. Alipusta mo pa yung mga nagbigay ng testimonya doon sa Senado. Diba? Tinawag mo pa silang mga puta-puta Tama ba ako? Ganun yung termino, I'm not saying na verbatim, no? Pero ganun yung pagkakadating, di ba? Na para ba mga chipipay yung mga babae na yun na sila lumapit sa'yo. Di ka sabi ng tatawa lang pa nga tayo, wow, ganda mong lalaki. Pinag-aagawan. Right? On that point of view, tapos biglang-bigla sasabihin nyo, this is a crime against humanity. Then you are the same people who are talking beyond that situation about the case of Duterte regarding sa Tokhang, that it's not a crime against humanity. Tas yan sasabihin nyo, 2 indigenous people na patay, no? Resulted in the death of 2 indigenous people.
wounding several others, traumatizing children and older people, and damages to private properties. Asan yung crime against humanity doon? Ang tatalino naman siguro ng mga abogado nyo, pero sabi nga, minsan yung katalinuhan talaga nababaliwala pagka yung pera umiikot na, lahat na ng kabobohan na lumalabas, o natatangala lang talaga. I cannot find, right, the relevance of the so-called crime against humanity. Sabi nga, di ba, hindi naman ako nag-take up ng law. Pero it's not rocket science to understand crimes against humanity. Kung sasabihin pala na may namatay na 2 tao, no, sa isang pagkakataon, may naghurumentado sa inyo, lasing, namaril, nanaga, nakapatay, 2 tao, di ba? Automatic, dapat na siyang dalhin sa kaso, crime against humanity. Simple as that. Right? Oh. Ng ambush. Balikan natin yung paborito ni Digong na NPA. Ng ambush. Right? Nakapatay, 2 pulis. O, crime against humanity agad na isasampa dyan. Kasi yan eh. Diba? O yan, damage to properties, etc., etc., right? O yan, nagkaroon ambush, ganito, nagkaputukan, alright? Yung mga dyan, yung mga problema sa MNLF, MILF, etc., dyan sa BARM, di ba? O, pag nagkaroon sila ng problema ganun, everybody will face, all the cases should jump directly to the International Criminal Justice or ICC or even just a UN convention or wherever it will be, right? To call it as they say, crime against humanity. It's not rocket science, guys. Para hindi natin maintindihan yung sinasabi nila. Di ba? Pero sasabihin nyo na magpapile kayo against this administration, right? Yung mga still photos ninyo, yung mga videos ninyo, at sa tingin nyo, hindi kaya sumagot ng gobyerno niyan. At tandaan ninyo, yung mga pulis na tinarantado ninyo nung magseserve ng warrant dyan sa kingdom ni Kibbs. Tapos sila yung nasaktan, binomba ng tubig, di ba? At kung ano na pang kabastusan ng ginawa, no. Isip-isip din pag may time. Sige, tuloy nyo yan. Sabi nga, susuportahan namin kayo. Yung mautog nyo nga, suportado namin. Sabi nga, sige, magmautog kayo na magmautog. Sige, mautog pa. Kasi you are making yourselves as a laughing stock sa ganito sitwasyon. Kasi, as simple niyan, di ba? Crime against humanity. Really? May mga damage kaming gamit. Di ba? Hindi kami makakatanggap ng patas na dito sa Pilipinas. Kaya pupunta kami sa UN at saka sa International Criminal Justice. Neck nyo. Di ba? Pasosin nyo. Go! Sabi nga, suportado namin kayo. Di ba? We support you. Di ba? Ano sabi doon sa commercial dati? Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Go. Sabi nga na mga, go. Okay? Wag kayong, no, there's no turning back. No, don't even look back. Diba? Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Then at the same time, sabi nga, with that sense, with the essence of that format na gusto ninyong mangyari, always remember, 60% na pala ng mga Pilipino ngayon, no, the last time is 55%, 60% na ng mga Pilipino ngayon, ang nagsasabi, ang taas-taas nga daw ng di ba? Sabi nga ng ni Sarah, no? Pero 60% na ng Pilipino ang gustong pumasok ang ICC. Ang galing, no? Pinipilit nila sabihin na ang taas-taas ng trust rating, di ba? Daw ni Sarah, no, using the same old things, 1,200 people, right? Sa susunod, mag-iimbita ako ng mga 10,000 katao. Pwede ba? Sa lang? Sa tanong lang. Siguro naman, may 21,000 tayong subscribers. Tapos, ang bago dyan is 5,000. Yung 5,000 na lang na bago, maimbita ko kayo. Kasi baka tulog na yung dating 17 eh.
Hindi, akaramin yung mga nandito kasama pa sa 17 eh, no? 'Di ba? Magla-live survey tayo. Titingnan natin yung mga tanong. Oh, hindi, yun na lang ang tanong, 'di ba? Oh, yun, tiwala ka pa ba sa Pangulo?